sunod. At sa bawat yuko, alam ko hindi nila kinakatakutan ng Diyos kung hindi ako. Ang San Diego para sa iba, sa tahimik na bayan at mapayapang bayan. Ngunit isa itong entembladong kasunungalingan at isang kahingaan. Kung hindi ko babantayan, matagal na sana bumagsak ang mga taong ito sa kanilang kasalanan. Ako ang nagsisilbing tagabantay. Ako ang gumagabay. Ako ang nagdidikta. At kapag hindi sila sumunod, ako rin ang magpaparusa. Ngunit dumating ang araw, nag-ibang ihip ng hangin. Araw-araw nagbalik si Crisostomo Ibarra at ilang taon siyang nawala. Dala niya ang kayamanan, dangal at pangalan ng kanyang ama. At higit sa lahat, dala niya ang pag-asa hindi ko hiniling. Pag-asa raw para sa bayan, ngunit para sa akin. Bantay iyon sa lahat ng kontrol na matagal ko na binuo. Kung nakita nyo lamang kung paano siya purihin ng mga tao, si Ibarra ang magtatayo ng paaralan. Si Ibarra ang susi ng progreso. Puro papuri, puro pag-asa. Sa bawat salita nila, parang tumatarak sa aking kapangyarihan. Sino ba siya para sa akin? Isa siyang binatang walang alam sa batas ng simbahan. Isang pilosopo, isang mahihimasong kapangyarihan ng akin. At hindi pa doon natatapos, naroon si Maria Clara, ang pinakamainam ng bulaklak ng San Diego. Ang dalagat sa bawat pagngiti ay parang sinag ng umaga. Bawat sandali nakikita ko silang magkasama. Parang may apoy na sumasabog sa loob ko. Hindi ko maamin, hindi ko masabi dahil ako ay pari. Ako'y dapat banal, ako'y dapat malinis. Pero paano kung tanging liwanag ang nagbibigay sa akin ng katahimikan ay nakalaan sa lalaking kinamumuhian ko? Paano kung tanging bagay hindi ko makuha ay nasa kamay na? Kaya't sinulan ko siyang bantayan, bawat galaw, bawat salita, bawat taong lumalapit sa kanya, sa kumbento, sa simbahan, sa plaza, kahit saan siya magpunta. Alam ko kung ano ang pinag-uusapan niya. Ano ang pinag-uusapan nila at ano ang balak nilang gawin. Dahil ako ang tagabantay ng San Diego, hindi siya maaaring lumagpas sa akin. Pero ako, alam ko hindi iyon maaalala. Isang bitak ng pader, kapangyarihan ng simbahan. Pag napagtagumpayan iyon, mawawala ang takot. Kapag nawala ang takot, mawawala ang kontrol. Ako ang mawawala. Kaya hindi ko inahayaang mangyari iyon. At oo, at hindi ko inakala ako ang dahilan ng pagbagal ng proyekto. Ako ang nag-udyok sa mga opisyal. Ako ang nagbigay babala sa mga hindi sumusunod. At kung kinakailangan, ako ang nagbaluktot ng katotohanan. Para saan? Para sa kapayapaan ng San Diego? Hindi. Para manatiling nakaluhod sa akin ang San Diego. Pero hindi nila alam ang tunay na lakas
ay nasa takot ng tao. Takot ang paborito kong sandata. Ako ang kinakatakutan ng makasalanan sa kumpisalan. Ang kinakatakutan ng Gabriel Siliano. Ako ang kinakatakutan ng mga kawani. Huwag niyong sabihin na si Ibarra ang pinakamakapangyarihan dito. Hindi niya kayang hawakan ng hiya ng tao. Hindi niya kayang hawakan ang kanilang kasalanan. Hindi niya kayang hawakan ang kanyang kahinaan. Pero ako ang mumakatap sa lahat. Kaya sa araw na dumating ang gulo sa fiesta, oo, nainggit ako dahil sa unang pagkakataon nakita ko takot sa mga mata ni Ibarra. At doon na lamang nagtagumpay ako. Hindi pa iyon katapusan. Marami pang kabanata ang susunod. Marami pa akong kayang gawin dahil ang pakikipagdigmaan ay hindi lakas. At ako, matagal akong naghihintay. Ako si Padre Salve, ang tagabantay ng San Gino. Ang anino ko ay panalangin. Ang tinig ng kumpisalan. Ang tinig sa likod ng kumpisalan. Ang kamay nilang nakikita pero hindi nila nararamdaman. At tandaan nyo, at habang ako ang tagabantay, wala sino man. Hindi si Ibarra, hindi ang bayan, hindi ang Diyos mismo ang gumawa ng hakbang na hindi ko alam. Ako si Padre Salve at ang San Diego ay